Nakilala sa akin, again, Jason Laino po, Technical and Training Specialist, taga Pangasinan po, okay? Ako po ay tubong Pangasinan, pinanganak sa Pangasinan, lumaki sa Pangasinan, okay? Napadpad lang nung Manila nung ako po ay nag-college, okay? So I believe may mga taga Pangasinan, Ilocano rin dito, pero ang pangarap ko po talaga maging model. Yun nga lang, hindi po naging model. Hindi pinalad eh. Pero okay lang, bakit? Kasi dito sa Empowered Consumerism, naging feeling model. Feeling lang. Kapag-bigyan nyo na, feeling na nga lang. Okay. Part po ng training team. So pag sinabi po ng part ng training team, part po kami ng management that goes all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Napuntahan ko na. Banggitin mo, napuntahan ko na. Mula Apari hanggang yun lang ang hindi ko pupuntahan. Para magkaintindihan tayo. Nakapunta na ako ng Zamboanga, doon Zamboanga, hanggang Pier. Oh, pero hindi ako napadpad doon sa hindi, Marawi, napunta na ako ng Marawi. Bago nagkagero doon, nakapuntahan ko na. Yung mulo talaga, hindi ako tumawid. Kasi gusto kong tumawid talaga. Pero ang sabi sa akin, sir, kailangan natin ipaalam sa hepe. Bakit? Sir, kasi pagdating mo doon, tapos hindi ka nagtimbre, sir, hindi ka na makakabalik. Ano? Oo. Huwag na tayo punta. Sabi nga, sir, kasi pagdating mo doon, yung itsura mo pa lang, naku lahat pagtitinginan ka. Ganun talaga. Oh, sir, seryoso, sir. Ganun ba? Sige, huwag mo na kung paano, huwag na tayo punta. So, yan. So, okay, so again, nego po yung nilagay, pero ang ating pagdidiskussan ay ECA. Okay. Empowered Consumerism Achievement Platform. Okay. So, meron akong dalawang assignment dito ngayong gabi. Dalawa. Okay, ano yun? Number 1, kailangan maintindihan nyo na what is easy. Ano yung empowered consumerism? Okay. What is shared economy? And why empowered consumerism is stable and bakit siya number 1 talaga. Okay? So, pag-uusapan talaga natin yan. So, bago kayo umuwi, pag hindi ko nasagot, lapitan nyo ako. Sabi nyo, sir, nalibog ako sa'yo, sir. Sa Bisaya, yung nalibog, yung mga tawa nyo, ha? Yung nalibog sa Bisaya, nalito. Ha? Kaya yung mga utak nyo, Jesus, nalibog. Okay? So, ibig sabihin, kailangan masagot ko tong questions na to. Okay? Para paglabas ninyo, talagang todo na pwede na kayong lumaban talaga. Ready na, kumbaga, ready to battle. Bakit? Imagine mo, masasagot mo na sila. What is shared economy system? Yung iba, ano yun? Di ko batin. Okay. First, lagi ako tinatanong ng maraming tao, why attend training? Sure, bakit dito sa Empowered Consumerism? Napansin ko, nung pag-training, laging sinasabi ng mga mentors, mga coaches, drop everything. Pag-training, bakit kaya? Okay, bakit? Kasi, you can never be successful in your business if you don't know your business. Yes. Ulitin ko. Hindi ka pwede maging successful dito nang hindi mo tayo iintindihan yung business mo. Tama. Kaya huwag ka magtataka, hanggang ngayon, sasabihin mo, sir, 3 months na ako, sir, 6 months na ako. Sir, parang walang nangyayari. Question. Umattend ka ba ng training? Yes. Diniin mo ba yung training? Inintindi mo ba talaga yung training? O baka mamaya, nandyan ka, pero tulog ka. Nandyan ka, pero nag-cellphone ka. Nandyan ka, pero iniisip mo, heartbroken kasi ako, sir. Sir, sakit, sir. Ay, buwang ka. Talaga mamaya sa buhay. Wala talaga. Bakit? Kasi, you are not living in now. Ibig sabihin, nandito ka, pero yung mentally, outside. Kailangan nandito ka. You're living now. Ibig sabihin, kung nandito ka, dapat yung presence mo, nandito. Ako muna ang apple of the eye. Okay ba yun? Yes. Okay ba yun? Yes. So ako muna. Wala mo ng ibang bida. Ako muna. Okay ba yun? Yes. Nagkakaintindihan? Yes. Bakit? Again, you can never be successful in this business if you don't know your business. So dapat kilalanin mo, mahalin mo yung business mo. Kasi pag alam mo, babawi sa'yo yan. Ibig sabihin, you will harvest. Pag na-harvest mo yan, maniwala ka sa akin, you will be successful in this business. Okay. So, ang importante talaga is foundation. Kaya nga ako, lagi ako magsasabi, pag may nagtatanong sa akin, sir, ano ba talaga, or ano bang phase
ng networking. Ako, 3 talaga yan. Para sa akin, 3 years. Number 1 is your foundation year. Bakit? Kasi, kailangan magtanim ka talaga. Mas malalim, mas matibay. So, ang foundation mo, dapat palalimin mo. Lalalim lang yan kung uma-attend ka ng training. Number 2, ito na yung second phase. Ito na yung tinatawag na development year. Ibig sabihin, kailangan ma-develop ka. Paano ka ma-develop? Kailangan masaktan ka. Kailangan tumatag ka. Kailangan ma-reject ka. Kailangan maramdaman mo yung mga naramdaman ng mga nauna sa'yo. Pagdadaanan mo yun. Kasi unfair, nang yumaman ka, nang hindi mo pinagdaanan kung yung ano na pagdaanan namin. Unfair yun. Si Lord, fair yan. Pero kung may favoritism, sasabihin ko talaga kay Lord, yumaman Lord, hindi nahirapan, favorite mo, kunin mo lang. Unfair eh. Imagine mo kami, na-reject. Lahat ng kinausap namin, pinagtawanan kami. Ako naalala ko sa Lasal, sa lista po kasi ako, graduate ako ng Lasal. Nung ako nagbibilog-bilog sa library, yung mga babae talaga doon, na-crush ko po, ay, yung mga bilog-bilog na yan. Ay, gusto mo? Networking? Ay, networking? Ay, guwapo sana. Oh. Ano mo? Guwapo sana. Kaya lang po, sabi ng nanay ko, guwapo ko eh. Buisit, di ba? Nakita lang yung bilog-bilog. Tapos ikaw, sabihin mo, hindi mo pagdadaanan yun. Ay, kunin ka. Mauna ka na kay Lord. Nag-gets niyo ba? Yes! Eh, sabihin, fair tayo. That is the second phase. That is the sacrificial year. Bakit? Kapag nag-sacrifice ka, ito na yung third year mo. Ano yung third year? Ito yung paborito ko. Harvest year. Bless ka na. Bakit? Nagsakripisyo ka eh. Nasaktan ka eh. Malalim na pundasyon mo. Kaya pagdating ng third year mo, ayan na. Darating na blessing. Okay na yan? Okay na yan? Ngayon, ang tanong. Sir, sabi mo 3 years. 4 years na ako dito eh. Bakit walang nangyari? Sinabi ko, first year. Ang tanong, dun sa first year mo, ginawa mo ba talaga? Umattend ka ba talaga? Kasi marami dito, naririnig lang, sabi 3 years lang, sige, sakripisyo ako. Sige, walang ginawa. Nagbilang lang ng araw. Tapos pagdating ng third year, bumalik sa akin. Sure, 3 years na, promise mo, 3 years lang ha. Ano nangyari? Bakit? Umattend ka ba nung ganito? Umattend ka ba ng ganyan? Nag-ano ka ba? Namorospect ka ba? Nag-invite ka ba? Alam mo naman yung ABC rule, etc. etc. Sure, sabi mo 3 years lang. Ay, buang. May gagawin ka. Ibig sabihin, magpupundasyon ka nga sa first year mo. Hindi pwede na, absent ka bukas, next week wala, next week wala, tapos a-attend, tapos biglang mamomotivate, tapos wala na naman, ay kalukuhan tayo dyan. Hindi buo yun. Pag wala sabihin sa akin nag 1 year ka, baka mamaya, pag bingilang natin, wala pang 1 linggo. Nagets mo? So, kung hahanapin yung harvest year mo, nang hindi mo ginagawa, yung foundation year mo. Yes! Tignan mo nga yung katabi mo, tignan mo. O, sabihin mo, mukhang nasa foundation year ka pala. Ha? So, relax ka lang. Ha? May susunod pa, sacrifice year. Ha? Magdi-develop ka pa. Bakit? Kasi sinabing development year, ibig sabihin, dahil ikaw ay nasa tapos mo na yung foundation year, yung development year mo, yung second year mo, gumagawa ka na ng sumusunod na nagpupundasyon. Ha? So, nadi-develop ka na ng next. Kasi nga, sa third year, sila naman yung mag-sacrifice, sila naman yung magdi-develop. Kasi ikaw, harvest ka. So, repeat. Okay? So, uulitin mo lang yung process. Build, build, build. Okay? Huwag ka maging manager. Ang manager, pag tapos na mag-build, okay na, hintayin na ako dito. Tapos magtataka siya after 1 year, Sir, bakit kaya ako nalagasan? Sir, bakit kaya walang nakikinig sa aking leader? Sir, bakit kaya hindi tuloy-tuloy yung income? Number 1, kinalimutan mo yung foundation year eh. Harvest na lang ang utak mo, hayop ka eh. Diba? Parang nangyari kasi, harvest na lang. Hindi, uulitin mo yun. Ibig sabihin,
may tutulungan ka na nagpa-foundation. Tapos merong nag-development year eh. Tapos may harvest. Ikaw, hindi pwedeng manager, kailangan build ka. Ang mindset mo, foundation, foundation, foundation. Bukas ulit ng another leg, bukas ulit ng another leg. Pakita mo sa mga taong nasa under mo na leader ka. Hindi pwedeng harvest lang. Kung hindi, lahat ng leaders mo, hindi talaga makikinig sa'yo. Bakit? Ang tingin sa'yo, Buddha. Yan naman si Buddha. Alam lang yan, kumuha ng engagement sa bibo niya. Buddha. Kapag mababaw ang pundasyon mo, mabilis kang bumigay. Tama? Kaya dito, alam mo kagad kung foundation year ka ba? Yung pag may bumulong, naku, magsasara na yan. Naku, wala nang daily payout. Naku, pag ikaw, aminin mo sa sarili mo, pag ikaw, naramdaman mo to, totoo kaya yung sinabi ni Manito? Mukhang totoo nga. Ako yung bibo ko, walang laman. Alam mo kagad, foundation year ka. Mababaw pa ang pundasyon mo. Yes. Bakit 18 years na, nagdududa ka, pahayop ka? Ano ba kailangan mo? Didibo na nga eh. Kasi pag malalim ang pundasyon mo, umaattend ka ng maraming training, maniwala ka, kahit anong bato ng tao sa labas, pinagtatawanan mo. Bakit? Kaya kayo dito nag-harvest kaya kayo dito recruit ng recruit kasi alam ninyo, malulupit kami dito eh. Yes. Ha? Ganun lang yun. Kaya tayo pinagdidiskitahan ng mga yan. Kasi nga, pag nakakuha ka ng taga-in global, sigurado yan, leader yan. Yes. Bakit? Kasi we don't get leaders from outside. We develop our own leader. Yes. Kasi dito, pag leader ka, talaga matibay ka. Tama o tama? Yes. Tingnan mo yung katanong. Tingnan mo. Mukha bang leader? Yes. Mukha bang leader? Yes. Sabi mo, huwag kang makinig. Sabi mo doon sa katabi mo, huwag kang makinig doon sa labas. Dito ka makinig. Bakit? Kasi, training enables you to develop your good attitude. Very important po ang attitude dito. Yan ang paborito kong topic talaga. Yes. Attitude. Bakit? Yes. Kasi attitude is more important than skills. Yes. Tama. Hindi ko sinasabing hindi importante ang skills ha. Please don't get me wrong. Importante ang skills. Ngunit, datapwat, para sa akin, aanuhin mo ang skills kung bakit naman ang attitude mo. Yes. Next. Attitude is more important than education. Yes. Please don't get me wrong. Importante po ang edukasyon. Kung ikaw ay doktor, I will respect you. Kapag ako may sakit, magpapatigin ako sa'yo. Kung ako magpapatayo ng bahay, pupunta ako sa engineer, sa architect, or sa foreman. Bakit? Kasi eksperto nila yun. I respect you. Pero kung papasukin mo yung negosyong ito, aba, ibang usapan. Bakit? I-respect mo naman, unang-una, yung networker na may experience at number 2, okay ang attitude. Next, avoid acne attitude. Ano yan? Acne? Alam yan. Bakit? Kasi, sige, okay, sige, picture. Ay, the truth. Successful people, they continuously learning new things. Unsuccessful people, they think they know it all. Yan yung mga tinatawag na alam ko na yan attitude. Diba? Ito yung papansinin mo. Pag tumambay ka, pansinin mo lang, pag tumambay ka, sa kahit anong inuman, kahit anong kwentuhan, ha? Meron doon yung laging bumabangka. Ano siya mo? Yung bumabangka, kahit anong topic, koyong-koyo. Bagsakan mo ng Miss Universe. Ay, grabe, alam mo, sige to, sige niya, sige. Ay, galing ang history. Oh. Bigla mo bagsakan ng, basketball. Ay, grabe yan, si Luka Doncic. Ay, grabe talaga yan. Di ba, nanalo kanina, grabe. Kita niyo fade away, lupit, no? Step back. Boom! Panis. Si Goldberg. Defensive of the year ka pa, ha? Tapos, eto na, bagsakan mo networking. Ay, alam ko yan, left, right, 1-5. O, tanga, 1-8 na. Di ba napansin nyo? Napansin nyo?
Bakit? Kasi feeling. Feeling alam niya lahat. Kung alam mo, bakit hindi ka pumunta rito? Para yumamang ka. Alam mo ba O, di ba? Pero pag babanatan ka, akala mo alam, ikaw naman, dahil foundation year ko, may point. May point. Talaga i-apply ko. Bakit? Kasi yung foundation year mo, yun ang problema. Kaya nga dito, kailangan ayusin mo muna yung attitude mo. Kailangan ayusin mo yung attitude mo. Okay, ito binagsak ko nung nepo. Gusto ko mabagsak ulit dito. Kunwari, bibigyan kayo ng Ferrari, yung red. Gusto niyo yan? Gusto niyo? Yes! What do you want? Oh. Eto na, bibigay sa'yo. Bibigay sa'yo. Bigay lang. Free. Lebre. Lebre. Pero, bago ibigay sa'yo, kailangan may paper naman ng kontrata. Sasabihin ito sa kontrata, walang dapat baguhin. Why not? Di ba? Kung bawal palitan ng kulay, wag, kung ano yung tint niya, yun yung tint niya. Okay lang ba sa inyo? Oo naman, bigay Ferrari, kahit kulay pink pa yan. Di ba? Gusto ko yan. Tama? Ito na, pinirma mo yung kontrata. Pag pirma ng kontrata, sige sir, i-deliver ko bukas sa parking nyo. Ito na. Mag-excited ka. Pag tilaot ng gising ka na ba? Kumatok. Yes! Susi po ng Ferrari. Nakapark na po. Sa inyo na po yan. Basta tandaan nyo po, yung pinirmahan nyo, walang papalitan. Yun lang. Ito, excited ko. Takbo ko. Takbo. Kita mo yung Ferrari. Wow! Nasa parking! Yun nga lang. Wala. Ano ngayon nga? Walang papalitan. Sabi, wala papalit. Nakapirma ka. Patay tayo. Itong Ferrari ito, maganda pa rin to. Yung makina niyan ay one of the best. The best talaga yan. Mamahalin pa rin itong sasakyan na to. Yun nga lang, kapag pinatakbo ko yung Ferrari, tingin mo ba makakarating sa paroronan niya? Masisira. Siguro, kaya niya abutin siguro mga 5 kilometers, 6 kilometers. Pero pag pinilit mo talaga, baka pagdating ng NLEX, warak na yun. Bakit? Pinilit mo eh. Kaya ganito rin yun. Wrong attitude is like a flat tire. You can't get far until you change it. So, ganun din dito. Ang hirap na maging SE ka nga, maging GE ka nga, maging GA ka nga, pero may attitude ka. Bakit? Kasi habang umaakyat ka sa stage, lahat nagbubulungan. Kaya alam naman naging GE yan. Sinulot ako na. Wala kwenta na. Ay, wala! Ano mangyayari sa'yo? Wala. Sisingaw at sisingaw ang baho mo. In fact, baka ikaw yung mga isa sa magtatampo at lilipan ng ibang kumpanya. Bakit? Kasi may attitude problem ka eh. Hanggat hindi mo ito kinokorek, hanggat hindi mo pinapalitan yung flat tire mo, hindi magbabago. Kaya kailangan magbago ka muna. Sino may katanong? Sabi mo, bago ka muna. Bago ka na kasi. Yes! Bago na! Kasi, I will try. magbabago na rin ako. Oh, bago ka na. Tingnan mo? Bakit ganyan Dapat kayo? alam mo rin yan. Bago ka na. Ang gagaling nyo. Nung magbabago, na rin ako. Saba, sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago ka na. Kasi, magbabago na rin ako. The only constant thing in this world is change. Yes. Hanggat walang nagbabago sa sarili mo, hindi pwede magbago ang pananaw mo sa buhay, hindi magbabago ang income mo. Bakit? Kasi kailangan mo muna baguhin yung sarili mo. Hindi upline mo ang magbabago para sa'yo. Hindi downline mo ang magbabago para sa'yo. Ikaw muna. Tama. Nagkakaintindihan. Okay. Next. Training develops you. Believe in the system. 100%. Kaya hanggang ngayon, ayaw mo tumaya eh. Hanggang ngayon talaga, may bridge ka pang babalikan. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan na maganda yung pinasok mo. Kaya intindihin mo ngayon. I-explain natin. Uunti-untihin natin. Okay ba yan? Yes. Okay.
Learn the business as soon as possible. Kailangan maintindihan mo, matandaan mo, ma-memorize mo. Kahit tulog ka, dapat alam mo tong basic skills o basic training pala. Sorry, hindi basic skills, basic training. O, sige, nakita ko inangat mo yung camera, tapos binaba mo Sige, bilisan mo. Okay. Next. Okay, basic training. Number 1, kailangan alam mo yung, kung pa nalagay ko, LCAP na ngayon yan. Business platform or yung marketing plan. Dapat alam mo yan. Hindi pwede hanggang ngayon. Si-apply mo pa rin tinatawag mo. Mamaya may online na sabi mo, kadyot lang ha. wala pa yung aking, wala pa yung coach ko Sige tayo dyan. Naglalakad ka sa Robinsons, nakita mo yung kakilala mo, long time ago, tapos sabihin, anong ginagawa mo sa buhay ngayon? May time ka? Oo, ano ba? May tagal natin nakita Wait. Hello, mentor. Where are you? Bilisan mo, nakita ko yung maraming pera to. Oo, grabe to. Kaya to mag-megaverse. Oo, antayin ka namin. Dito kami sa Robinson. Nakita ko lang kanina. Oo. Ha? Bisa mo, Absa. Oo, antayin kita, promise. Oo, libre ko matching ko. Teka, punta tayo sa office namin. Ito na, tawid tayo. Sige. Saan na yung ganda-ganda ng office niyo? Ito, matching libre kita. Tapos biglang, andayin lang natin yung mentor ko kasi yun talaga yung nagpapayaman dito. Ang daming pinayaman. Kaya pakinggan mo, ha? Andayin lang natin. Sandali na lang yun. Siguro basta nandun na on the way na daw siya Galing lang ng Pampanga. Kasi hindi mo kayang i-explain. Gusto mo yumaman. Hindi mo kayang i-explain yung marketing plan. Patay tayo dyan. Tapos, inikot mo dito, hindi mo alam yung mga products. Ay, alam mo yung eye glow, ganda yun. Iahalo mo lang saan? Sa shampoo. Mag-glow ang hair. Yari tayo dyan. Sabi ko, yaman tayo. Wow, galing. Sarap mo, sa bunutan. Next, Neko. Bakit? This will give you the bigger picture. Kaya binumotivate ka, pinabibilib ka, tinatanggal ang fear, ang doubt. Bakit? Kasi this is the bigger picture. Next, syempre yung EGA, para maintindihan mo kung ano talaga yung shared economy at bakit empowered consumerism ang papasukin mo. And last but not the least, yung technical training. Yan. So, inumpisahan ko na nagte-technical ulit. Bakit? Kasi nagulat ako na maraming nagtatanong, ano yung Unilevel, ano yung stair step, paano kumita, ano yung prime. Sir, bakit prime ako last week? Ba't ngayon, hindi ako prime? Hindi ko maintindihan siya. Ano ba talaga yan? Kaya kami nakakonsentrate lang sa 1818. And sakit nun, bakit? You have to master it. Why? Kasi, para maintindihan mo, bakit importante ang PMA? Bakit? Kasi ang PMA, ang tingin ng maraming tao, ano lang naman yan? Nakakayos, papalit-palit. Bakit? Hindi naiintindihan na pwede kang kumita ng malaki doing your PMA with Unilevel, StairStep, and UPP. Hindi na ma-maximize kasi nga hindi naiintindihan yung technical. Nagigets ba? Yes. Tapos may DTC Mastery. Hiniwalay ko na yung DTC Mastery kasi pag isang buo talaga, antukin talaga tayo Kasi may DTC na, tapos may technical pa. Naku po, yari tayo. Okay? So ngayon, inihiwalay na. Mostly yung DTC online na yan Pero yung technical, ginagawa ko na dito sa head office. Okay? So, attend din kayo doon para maintindihan ninyo. Okay? Lahat ba tayo may pangarap? Yes! Lahat ba may pangarap? Yes! Sure? Yes! Sige, ano ang mga pangarap natin? Sige nga, magsabi kayo. Ano ang mga pangarap natin? Sasakyan. Yun, sasakyan. Gusto ko yun. Kaya na. Ito, syempre, pangarap na, dapat hindi lang sasakyan. Mga sasakyan. Yes! Sa English, cars. Sulat natin. Baka malimutan natin. Ayan. Cars muna, cars. Okay. Karu. Yan, yung cellphone. Sino gusto ng cellphone? Parapol natin. No? Okay. Ano ba? Ano? Bahay.
Uy, gadget lang. Bahay, ano ba? Travel, okay. Travel. Ano ba? Savings. Ano ba? Savings to. Ano? Lupa. Bahay ko, nakalutang. Siyempre, house and land na daw. Hindi na naman. Bahay na, lupa pa. Ano yun? Yung bahay mo nakalutang. Ano ba? Ha? Bahay. Hindi pangarap ang bahay. Hindi, ito na yan. Okay. Hindi, maging honest lang tayo. Okay, maging honest tayo. Wag yung sobra, wag naman yung konti. Honest lang. Okay? Yung gusto mo lang talaga for your life. Okay? So kung cars, mga dalawa, tatlo. Tatlo. Okay. O magkano? Siyempre kailangan, ano tayo? Specific tayo. O kung isang van, isang Fortuner, kalalabas ko lang ng Fortuner, it's about mga 2.4 million. Kaya sabi ko lang yung presyo, hindi man yung pinagmamayabang. Basta brand new, top of the line, black. Cash. Hindi ko nga pinagmamayabang, ano ba? Ano ba? Ano ba, van? Magkano van? Ako, van na ngayon ang van, ha? So, isang sports car pa. O, di ba? Naku po, yari. Mga magkano na to? Patay tayo dyan. Kotse pa lang, mga nasa ano na? 2.4. Hindi mo na sa mga nasa... O, yung totoo lang, para safe tayo, nasa 7 million. 7 million. Okay. Question, bahay. Ang bahay ko po, binili ko po noong 2018, 7.5 million. Wow! Oh. Huwag nyo na palakapan, hindi ko pinagmamayabang, sinasabi ko lang. Cash. It's exclusive, it's subdivision. Nasa likod ng SM Bikutan. Kaya natatanaw ko. Kaya yung mga nakikita ko, yung yung nag-staycation sa Azuri, kitang-kita ko yung natatanaw ko. Ay, pag may nag-picture doon, tong-to ako. May ko, kita ko, dandun yung mga tokmol. Kasi kita-kita ng bahay ko yun. O, sabi natin yung bahay mo nasa 10 million. O, kasi kasama kasi yung 7.2 million, ano lang yun, bahay lupa lang, wala pa yung laman. O, yung syempre, laman lang makakain ka sa sahig. Aircon mo, ano pa, guy? 10 million. O, travel. O, sabi ko sa inyo, last year, nagbakasyon ako. O, 15 times ako pumunta ng Singapore. Yeah! Hindi ko nga pinagmamayabang. 15 times ako ng Singapore, umihi lang doon. Tapos yung isang, kumain lang ako ng noodles. Nag-Korea ko 2 times kasi sinubukan, kasi nagsawa ko yung kimchi dito, fake eh. Gusto ko yung original. Hindi ko nga pinagmamayabang. O kaya, dapat specific dito. Nag-Europe po ako, almost 1M ang gastos mo. Tipid pa yun, tipid pa yun. Totoo kasi grabe po, yung mga bahay doon, grabe. Yung hotel, hindi ako nag-hotel doon, pagdating doon, Airbnb kinukuha ko para mura. Kasi ang mahal talaga. Tapos grabe, hindi ka makakain ng kanin. Pag kanin in-order mo, good luck. Kasi ang mahal talaga. Kaya ginawa ko doon, nagbaon ng bigas. Nag-Airbnb ako. Kasi doon ako nagluluto. Mamimiss mo talaga bigas doon. Grabe talaga, magsasaing ka talaga. Kasi lahat doon pasta, pakatinapay sa Paris, gano'n. Ang hilig nila sa gano'n. Pambira naman ito, pampan-noodles yung mga mukha nito. Kasi croissant, mga gano'n. May cheesy croissant, mga gano'n. Arte. Sa amin, pantisal. Croissant po eh. Travel, mga magkano? 1 million. Kasi depende kung Asia ba, kung ano. Sabihin na natin 2 million. 2 million. Savings. Nandito na yung education ng pamilya mo, nandito na yung pagtulong mo sa jewelry, etc. Nandito na sa savings yan. 500 million. 1 million. 500 million. Tapos nag-travel ka, 2 million. Ang tipid mo naman. 20. Mga nasa lang. Sabihin natin mga nasa 15. Imagine niyo ito ang pangarap niyo.
Bentahin natin eh. 7 million plus 10, 19, 19 plus 15, 34 million. Conservative. Bakit? Kasi hindi naman ganun sports car eh. Yung bahay mo, hindi naman ganun kagara. Sa akin lang, parang 7, ano lang yung sa akin, townhouse lang. Oh. Yung travel mo, 2 million lang. Di pa to around the world. Baka Asia lang to. Oh. Savings mo, 15 million lang. Siyempre, pangarap mo, malaki-laki. Di ba? 34 million. Question. 10 years from now, nakikita mo ba makukuha mo? Yes! Sa ordinaryong tao? Kung hindi mo babaguhin yung pananaw mo sa buhay? Kung lalabas ka at magtatrabaho ka? Sabihin na natin, maging manager ka. Sabihin na natin, maging CEO ka, whatsoever. Tingin mo, makukuha mo to in 10 years. Good news. Bakit? Gusto niyo matuto? Yes. Gusto niyo malaman kung paano? Yes. Step by step. Step 1. Lahat ng pangarap dito sa Empowered Consumerism nagsisimula sa'yo. Ikaw muna. Step 1. Kailangan magkaroon ka ng good learning and listening attitude. So, dapat nakikinig at natututo. Kailangan matuto ka. Kailangan you learn. Para kang sponge. Lahat ng i-discuss sa'yo, dapat ina-absorb mo. Next, kailangan nagtuturo ka. Hindi pwedeng natuto ka, tapos yung mga leaders mo, hindi mo tinuturuan. Hindi pwede yun. Kailangan nakaka-duplicate ka. Ayun, salamat. Ang bait talaga ni ano? Ang bait talaga ni Sir Roy. Ang palampakan nyo talaga si Sir Roy. Bakit kayo nito? Bayad na to? We try nyo to, strawberry syrup. Yung tao pa may kyato. Pakyato kayo na. Next. Kailangan marunong ka mag-delegate. Anong sabihin ng delegate? Hindi ka pwedeng ikaw na intro, ikaw na laka, ikaw na closing. Hindi ko na rin mag-lip-lip. Hindi pwede yun. Kailangan lahat dine-delegate mo. Dapat lahat naduduplicate mo. Kailangan mo mag-multiply. Kasi pag nag-multiply ka, magkakaroon ka ng business community. Kaya nga ang tawag natin sa organization ngayon, community. Dapat, lalaki na ang income mo. Pag nakuha mo yung malaking income, dahil nakapag-multiply ka, makukuha mo na ang pangarap mo. Question. Sir, 5 years na ako, sir. Sabi mo kanina 10 years na. 5 years na ako, sir. Ba't wala pa rin akong malaking income? Alam mo bakit wala kang malaking income? Alam mo bakit? Hindi ka naman nakabuild ng business community mo. Alam mo bakit hindi ka nakabuild ng business community? Hindi ka naman nag-multiply. Alam mo bakit hindi ka naka-multiply? Hindi ka naman marunong mag-delegate eh. Alam mo bakit hindi ka marunong mag-delegate? Hindi ka naman nag-duplicate eh. Alam mo bakit hindi ka nag-duplicate? Eh wala ka naman tinuturuan eh. Alam mo bakit hindi ka natuturo? Eh wala ka naman natutunan eh. Alam mo bakit wala ka natutunan? Hindi ka naman problema mo, attitude mo eh. O sino may problema? O bakit ako? Tinuturuan ko kayo, ako pa may problema. So sino may problema ngayon? Ako! Kaya wala kang dapat sisihin kapag hindi ka yumaman in 10 years. Kasi nagsisimula lahat sa'yo. Kaya ngayon pa lang, pag uwi mo sa bahay, kumuha ka ng salamin. Kausapin mo kagad. Sabihin mo, ano ba gusto mo? Yayaman ba tayo in 10 years? Kaya ba natin kunin to? Kung gagawin natin to, aba, mag-usap tayo. Pabuhay mo sarili mo. Pero pag sumagot yung nasa salamin, tumakbo ka. Na, imagine mo sa mga uuma, ikaw may problema. Tumakbo ka talaga, ha? Nagkakaintindihan? Yes! What is shared economy system? Ano ba talaga itong shared economy na to? Bagong word to eh. Ang alam ko, economy. Pero ano ba talaga itong business platform natin? Yan. Para maintindihan ninyo, ano ba talaga yung pinasok mo? Okay. Direct selling. Yan ang tawag before. Okay?
Yung unang-unang panahon, nung simula po ako dito, 18 years old pa lang po ako, that was year 2001, natatandaan ko, ang tawag dito, direct selling. Ano ibig sabihin ng direct selling? Ito yan. The system of moving products from factory to consumers, at Chevrolet Campbell. Yes. Ha? English kasi. Ha? Magulo. Pa-shortcutin natin para magkaintindihan. Ito yan. Okay. May traditional business. Ang traditional business, ang sistema simple. Para maintindihan, may factory. Kukunin mo. Ibabagsak sa wholesaler. Yung wholesaler, ibabagsak yan sa area agent. Yung area agent, ibabagsak sa retailer. Yung retailer, ibabagsak sa mga stores. Tapos, consumer, tayo yun. Bibili. Di ba? Okay. Nakita nyo? Dami pinagdaanan. Okay. Ngayon, ang di natin nakikita dito, yung malaki. Ano yun? Yung advertising. Yung advertising po, dito po binabayaran ng mga artista. Andito, GMA. Sarado na. Imipag. Radyo. Newspaper. Print ads, billboards. Nakalimutan pa ilagay dito yung Facebook ads. Ganda ninyo. Tama? Sa YouTube, yan din yan. Yung mga boosting, yan din yun. Okay. Magkano po ito? Aba, million ka. Nagpapasponsor pa yung mga hayop na yan. Oo, yung mga artista, ay grabe yan. Pag kumukha tayo artista, binayaran mo na, grabe pa sponsorship yan. Kailangan sunduin mo pa, sagot mo pa yung driver, kung may PA, sagot mo pa yun. Grabe talaga. Sponsorship ang tawag mo. Grabe gastos. Million po ang budget dyan. Kaya maraming gusto mag-artista. Kasi nga, million yung budget. Kaya mahal ang mga produkto kasi hindi ka naman nakakadiretso eh. At ang masakit, itong mga to, kumukuha dito. Nag-gets nyo? Ito na. Ito yung tinatawag na shared economy. Ano yun? Okay, yung multi-level marketing. Okay. May factory. Nandiyan yung mga, ano natin, ano mga factory natin. O, nandiyan ang Nature's Way. Okay, Hams Life, Wader, yan. Tapos, ibabagsak yung power consumerism. Pag bagsak yung power consumerism, wala naman ang dadaanan yan. Di ba sa atin nakagad? Yes. Tama ba? Yes. Tapos, wala na itong mga hinayupak na to. Tama. Nakita nyo ba? Tayo lumabas sa TV? Nakita nyo ba? Lumabas ba tayo sa ABS-CBN? Sa radyo? Sa newspaper? Nakita nyo ba tayo sa billboard? Kahit minsan? Wala. Bakit? Kasi sabi ng mga may-ari, ang tunay na shared economy system, imbis sa payamanin mo itong mga to, yung million budget, ibigay mo na lang sa mga distributors na katulad. Yes! Ganon kasimple ang shared economy. I-share mo. Imbis na dito mo ibigay, imbis na dito itong mga hinayupak na yung mayaman na ito, hindi tayo na lang. Kaya huwag ka magtataka bakit ang lalaki ng mga chiniki dito. Alam niyo nung ako yung mga may kausap sa labas, sabi, totoo nang kumikita sila Joseph Lim, sila ganito, nang ganyan, nang ganyan. Sabi, oo. Kasi sa amin, minsan lang naman eh. Bakit? Kasi hindi namin ma-stretch. Bakit? Kasi ang laki din ng budget nila sa artista. Nakita niyo sila. Todo sila sa artista. Yes. Tapos tinitingin sila sa atin, ba't ang dami nyo? Ba't kaya nyo punuin yung Philippine Arena? Kaya nyo, yung simpleng araw, kaya nyo punuin yung mga seminar room ninyo. Eh kasi kami, nagpapayaman talaga kami ng tao. Eh kayo, pinapayaman nyo pa rin artista. Tama o tinamaan? Tinamaan ng limited king, hindi maintindihan ng shared economy. So ngayon, naiintindihan mo na bakit tayo nagpapayaman. Bakit ang budget natin nasa inyo. Okay. Sir, ano ba yung easy? Okay. Easy is an easy business, an easy platform, and a lifestyle. Ang talagang binabago natin dito, yung lifestyle. Okay. So, how does it work, Sir Jason? Okay. Ganito yan para mas maintindihan natin. Okay. Dati, ganito po, may natawag na old pipeline. Ano yung sabihin ng old pipeline? Yung dati po na nangyayari. Okay. Ano man nangyayari dati? May transport, may mga drivers, tapos may passengers. Yun lang yan. Yung driver, ito yung mga nagbabayad ng, ano ba yung tawag doon? Yung magbabayad sila ng boundary nila. Yan. Perfect. Thank you. Okay? Sino kumikita? Dito.
Tayo, kawawa. Bakit? Kasi ang mahal eh. Di ba? Ang mahal ng mga taxi. Hindi mo nakakais dati, di ba? Pagsakay mo pa lang, share, traffic doon sa pupuntahan mo. Plus 50 tayo dyan, share. Di ba ikaw parang, kakaupo ko lang, plus 50 na. Masakit pa yan habang dumadaan. Share, grabe yung traffic talaga, share. Siguro mga plus 100 na lang tayo, share. Di ba nakakainis? Di ba? So, bayad ako ng bayad ah. Alam niyo, naalala ko nung college ako, meron akong klase. Lagi ko kasabay. Ang business nila, junk shop. Nalaman niya na ako, taga Paranaque din. So sabi niya, Jason, yung bahay mo, dadaanan muna bago bahay ko. Sabay na lang tayo, tapos hati tayo ng taxi. Sabi niya, sige, okay, good yan, good. Sabi ko, ayos, may kahati na ako. Alam niyo, lagi siya nandun sa likod, ako lagi sa harap. Tuwing babiyahe kami, hindi ako nakapagpigil. Bakit? Kasi may narinig ako. Nga ganun. Tuwing may nagda-drop yung metro, mga ganun. Kasi 2 piso eh. Hala ko nung una, yung mga may sira yung mga taxi. Pero pangatlo ni. Grabe naman yun. Sinilip ko. Pag silip ko, ang business kasi nila, junk shop. Daming barya. So bawat baba nung metro, siya rin nagbibigay. Sabi ko, Brother Iggy, ano ginagawa mo? Binibilang ko para sakto yung bigay ko mamaya. Kasi ayaw magbigay ng sobra. Kasi mga taxi, di ba? Pag sobra, ay siya, wala akong barya eh. Kahit alam mo may barya, walang barya. Wala. Kainis. So ngayon, ano nangyari? The new shared economy system, familiar kayo sa Angkas? Yes. Familiar kayo sa Joyride? Yes. Sa Grab? Yes. Shared economy. Bakit? Ngayon, naalala ko, sumabay ako dati, pag dumarating ako galing ikot ko, tuwing Monday, kumukuha ako ng Grab, hindi na ako nagpapasundo. Kasi wala akong sasakyan eh. Kasi nag-aeroplano. Natuwa ako, one time, may babae, sumundo sa akin, babae, Vios. So, pag tinignan ko, babae kasi, so totoo kaya to? Pagsakay ko babae, so tinanong ko siya, sabi ko, ma'am, ginagawa niyo to araw-araw? Sabi niya, oo. Kasi maaga yung flight ko eh. Tuwing morning po, sumusundo muna ako ng pasahero. Bakit? Bakit naman? Sabi ko, kasi, pag sumakay yung pasahero, galing airport, papunta sa pupuntahan ko, sagot na niya yung gas ko, sagot niya pa yung toll gate ko. Kumita pa ako extra. So, imbis na ito lang ang kumikita, kahit ordinaryong tao, kumita siya. Nag-gets nyo? It's shared economy. Sinishare niya. So, ano, galing nun, no? Diba? Ang galing nung nasa isip nila. So, binago yung sistema. Kaya ngayon, di ba, halos lahat ayaw na mag-taxi. Ang gusto, it's either Angkas, Joyride, or Grab. Bakit? Kasi alam mo, na pag sumakay ka, komportable ka na, tumulong ka pa. Nag-gets niya? Yes. Yung taxi dati, ang kumikita, ito o ito. Gets nyo? Galing, di ba? Ito pa. Media industry. Dati ang kumikita lang yung mga TV companies. Sila lang. Tapos kumukuha sila mga artista, mga director. Ito yung mga content. Tapos ipapalabas. Ito yung masakit. Tayo nanonood lang. Wala tayong kita. Tayo pa magbabayad ng kuryente. Ikaw pa bibili ng magandang LCD mong TV. Nagets mo? Wala kang kita talaga eh. Lugi ka. Pero ngayon, sa new shared economy system, dito nagsulputan ng Instagram, ang YouTube, at saka Facebook, at may TikTok pa. Ngayon, hindi mo kailangan ng TV company. Ang kailangan mo, cellphone lang. Hindi mo kailangan ng artista. Bakit? Ikaw artista na. Tama ba? Kailangan mo lang mag-load. Kunin mo, pag nag-viral, magiging ano mo ka na? Diwata ka na. Diba? Yun nga. Oo. Nag-overcook na. Nagets mo? Ang galing, di ba? Shared economy system. That is the system right now. Imbis na isa lang yung mayaman, sinishare na lahat. Last. Application industry. Dati may developer, maka-cellphone, tapos user. Yun lang. Tatlo lang. Wala kang choice. Dati naalala ko yung Nokia. Di ba? Nabutan niyo ba yung Nokia? Yes. Oh. Anong games? Snake. Pagalingan sa snake. Kaya mong buuin yan? Kaya mo? Kaya mo? Dati, nagsimula, pag naka-500, ang yabang, naka-500 ako, ito agaw. Hoy, 800 ako, ay! Pagalingan, di ba? Walang choice eh, yun lang yung games eh. Tama?
Pero ngayon sa new shared economy system, anong ginawa? Tinanggal lahat. Yung cellphone mo, okay nga. Ikaw bahala kung anong gusto mong i-download sa Google Play or sa App Store. Kumikita ka pa kung Bibo ang i-download mo. Ha? Ang galing, di ba? Ang galing ng shared economy. Ibig sabihin, hindi na lang kumikita ang isang tao. Sinishare na lahat. That is the new shared economy system. Next, saan pa? Sa retail industry. Oh. Kailangan may manufacturing, babagsak sa retail, tapos consumers. Ngayon, wala na. Bakit? The new shared economy, manufacturing, tinanggal lahat, consumers, is empowered consumerism. Maganda. Naiintindihan nyo ngayon kung gaano kaganda ang business mo ngayon. Imbis sa payamanin yung mga hinayupak na yon, kayo na. Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ako po. Bakit sa akin nakatingin? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo. Ako po lang Hindi kita artista katabi. dito. Okay. Okay, Sir Jason, naintindihan ko na. Maganda yung new shared economy system. Okay yan, sir. Pero ang question ko, ba't ko naman papasukin yan? Kasi maganda ka, pero ba't ko papasukin? Yan. Ito ang sagot. Number 1, did you know? Na over 50 years ago, di pa ako pinapanganak, meron na pong direct selling. This business strategy, 1976 pa ginagawa na. Yun nga lang, hindi pa kasi naiintindihan ng maraming tao. Kasi pag may bago, may resistance. Paano mo nasabi, Sir Jason? Sige, pag-usapan natin. You have to believe in this concept, the new shared economy system. This is the new wave. This is the new future. Siya, paano mo nasabi? Kasi mga iba hindi talaga maintindihan eh. Oh, eto na lang yan. Perfect sample. Naalala ko, siguro kakagraduate ko lang ata ng college, nagsulputan yung tinatawag ng franchising. Lahat, ayaw. Lahat, ay, mahirap yan. Ay, franchising, ako, baka malungo tayo dyan. Bakit? Bago eh, hindi maintindihan. Tama? Pero nung nakita na okay, ano unang tanong? Magkano franchise? May bago sulpot, pizza, etc. Magkano kaya franchise? Very strong. Bakit? Yung potato corner, magkano franchise? Ganun kagad. Bakit? Kasi naiintindihan na. Pero pag hindi naiintindihan, di ba, takot? May resistance. Pero pag naiintindihan, okay na, okay. Okay ngayon. Paano masasabi, Sir Jason, na okay talaga? Noong 1999, i-introduce nga ng Ateneo de Manila na po. May 3 units na sila when it comes to direct selling and MLM. Sa AIM po, hindi po sa AIM Global, Asia Institute of Management, may special offer na. So, ibig sabihin, nag-education na siya. Next, sa USA, sa University of Illinois at University of Houston, tinuturo na yung MLM. Yung the best school na alam ko, syempre doon ako graduate, meron na silang special course. Sa Lasal, yan po. Certificate course in direct selling and network marketing. Imagine, school na, ino-offer na. Tapos ikaw, tinuturuan ka, duda ka pa din. Skalahan na, oh. Umayos ka. Pero ito maganda. Sila nagtuturo. Tayo na experience. Yes. Di ba po, ang edukasyon sa na-experience. Tama o tama? Bakit? Kasi the best, sabi nga niya, the best education is still experience. Yung experience mo talaga. Dito wala namang tinuturong rejection eh. Dito wala namang mga tinuturo kung ano-ano dito. Tinuturo lang, paano legal, legalities, etc. Paano hindi maging scam, etc. Pero sa atin, na-experience natin. Tama? Next. Sir, paano mo nasabi na maganda ang empowered consumerism? Well, 18 years na po. Well, technically talaga, 18 years na talaga tayo. Bakit? Ang totoo naman, March 25 po talaga na
discover or na-found ng tatlong may-ari ang ating Empower Consumerism or Alliance Emotion Global Group of Companies. Okay? 18 years na, sangkatutak na awards na po. Hindi na mabilang. Hindi na natin, nothing to prove. Okay? Kaya nga pag may nagtatanong sa'yo, totoo ba talaga yan? Sasabihin mo lang, nothing to prove. Bakit? Tignan mo na lang yung awards namin. Halos lahat ng award, BIR nakuha na namin, Best Product nakuha na namin, Best CEO nakuha na natin, kung meron kang very, very best, pwede nang kunin eh. Wala talaga, best lang lalagang binibigay. Building natin, dati, ito nga yung natatawa ko sa mga, nung pagbabalik ko, sir, bakit kayo natuloy yung building? Kasi dati, may building na po, may lupa na. Dito dapat ang building natin sa may SEC. Okay? Pero nung i-build na, na-discover natin na hindi pala pwede na hanggang 27th floor. Hanggang 9th floor lang. Meron palang kasulatan dyan na ordinansa na hindi pwedeng mas mataas sa 9th floor. Kaya ayaw ni Sir Francis. Kasi gusto niya, mataas talaga at malaki yung building natin. So, ang ginawa, binenta na lang yung lupa, tapos, dilagay natin yung budget sa Cebu. Kasi ang Cebu po, ano talaga yan, in global country talaga yan. Walang makapasok na ibang networking yan. Kung meron man, latak, konti lang talaga. Talagang tayo yan. Pag sinabi mong Cebu, makikita mo yung building natin doon. May malaking letter A. Hindi Avengers yan. Avengers. Kasi yung iba, bakit doon ako sa Landers, sasabihin nila, kita mo yung letter A, Avengers yan. Avengers. Okay? Anniversary celebrations. Ayan na po, magpapatunay yung mga pictures natin ng anniversary. Tignan nyo naman, punong-puno. Tatanungin nyo ba kung maganda to? Kung legal ito? Andito ako eh. Kita mo to. Itong pinaka-smiley face. Andyan ako eh. O, tignan nyo, mukha kami mga tanga. Tatawa ko yan kasi sabi 5 minutes. Walang tayo lang kami. Sino naka-attend yan? Meron ba? Ay, si Sir Angel lang. Sino ba? Ayan, si brother. Siyempre, kung si Rocky, nandito na rin yung mga yan. Napaghahalata yung mga luma na. Ayan. Di ba, first time ko umattend dyan, sabi, huwag daw galaw. Ganyan lang kami. Tapos nakamas. Tapos, itong si Miko, si Sir Miko, so, nakagano yung pit ko. 5 minutes mo kami, nabalamang ko. Diba? Tapos nanalo tayo, World Guinness Record yan. Diba? So, June 9, huwag na huwag niyong palalagpasin. Yes! Yes! Pag kayo wala, naku po, maniwala ka sa akin. No! Kailangan, kapag may ganyan, na another picture, dapat mapagmamayabang mo na nandun ka nun. Yes! Bakit? Kasi pag yumaman ka talaga, yan yung mga babalikan mo. Yes! Diba? Kunwari, may invite ka rin. O di ba sasabi, ay, alam mo, yung 2018, nandyan ako. Noong 2017, nandun ako. Noong 2016, tsaka 2015, nandun ako. Tapos alam mo yung Philippine Arena, nandun ako. Kasi alam na alam ko yun kasi nanalo ko ng 1 million noon. Yes! Paano mangyayari yun kung wala ka? Tama. Diba? Matutulog ka, Lord. Sana ako nang manalo ng 1 million, Lord. Lord, gusto ko ng bagong kotse, Lord. So, yun na lang, Lord. May ticket ka? Wala, Lord. Nagalag si Lord. Sarang puso. Oh, BCOs natin, we're all over the Philippines. Oh, di ba? Sasabihin mo sa akin, sir, paano ba sistema? Paano ba, maganda ba talaga? Eh, nakala mo, BCO na lang, branches na lang, alam mo na panalong-panalo ka na. Hindi ka mahihiya. Hindi ka pupunta from Manila going to Davao para lang magkaroon ng product. May produkto na dun. Sasabihin mo na lang, punta ka dun sa branch namin. Ganun lang kadali. Next, our direction. Pag-usapan natin, ano bang direction ng kumpanya? The creation of the new divisions. Okay, number 1. Gusto natin, yung market industry natin, may expansion, but diversification. Yan, ang RD kasi. Yun na yun, basta marami. Para kailangan, marumami. Hindi ang market mo, puro food supplement lang. Hindi yung mga ano lang. Kailangan, kasi ang laki, nalaman namin na ang industriya ng insurance company, sobrang billion din. Ang lakas din pala makabenda ang mga insurance. So binuksan din natin yung insurance natin. Paano mo nasabi, Sir Jason? Bakit yun naisip yan? Tignan nyo. Yung map dati, nagsimula sila. Saan? Sa ano lang?
sa computer. Naging iPad. Sumikat sila sa iPad, ngayon, nagkaroon na ng mga iPhones. Hindi naman sila nagsimula sa iPhones talaga. Nagsimula sila sa computer. Next, Disney. Saan nagsimula? Cartoons. Hindi pa colored. Nagsimula saan? Saan? Sa mga Disneyland. Tapos, ngayon, kanila na Marvel, kanila na Pixar, kung ano-ano kanila ngayon. Nakita niyo kung paano nagsimula, sumunod. Coca-Cola. Dati, Coke lang. Sumunod, nagkaroon ng mga snacks. Ngayon, ang dami na. May energy drink na. Binibili din yung ibang kumpanya. Nagets nyo? Tingnan mo, from small company, lumalaki. Next, do you think this is the last offer of this Apple and Disney? Tingin nyo, yan lang ba ending nila? Hindi ba? Mag-iisip pa yan ng innovation. Yes. Bakit? Kasi gusto nila makuha yung market. Ganon din tayo sa Pilipinas. Naalala nyo si SM. Si SM nagsimula sa Shoemark sa Quiapo. Nagbebenta lang ng sapatos. Noong 1958. After 9 years, nakabili ng BDO. Bangko. Tapos, nabili niya 1967. Acme Savings Bank pang tawag nun. After 5 years, gumawa ng first SM department store. Tapos, after 13 years, bumili na ng SMDC. Ngayon, sangkatutak na ang SM kung saan-saan. Galing, di ba? Saan nagsimula? Sa Shoemark. Next, Jollibee. Saan nagsimula si Jollibee? Sa ice cream parlor. Ice cream lang po ang binibenta ng Jollibee ng una. May lumapit sa kanila, Sir, baka gusto mo, umpisahan natin, after 2 years, nagbukas sila. Yung mga mascot. After no, 1977, tumami. After that, 50 years of products expansion and innovation. Ngayon, 1978 to 1993, may chicken na. Nagsimula sa ice cream, may chicken, may french fries, may spaghetti. Meron ng bucket. Nagkaroon na ng mga tao. Nagkaroon na ng branches at franchising. Nagets niyo po? Ito pa malapit. Noong 1994, hindi pa natuwa. Binili pa ang Dunkin Donuts, binili pa Mang Inasal, binili pa Chowking, binili pa Red Ribbon, binili pa yung Boss Coffee, pambihira ka Jollibee. Kaya laging happy si B. Nagets ba? Yes. So hindi tayo nagsisimula. Lahat sila hindi nagsimula sa iisa. Nagsisimula sila sa iisa pero nag-expand. Yes. Ganun din ang negosyo mo. Ang direction natin, magkaroon ng more market, more sales, more profit. So, kailangan natin mag-sustain. Addressing the present and the future demands. Bakit? Kasi ayaw lang namin sila, Louis Gascon, ang merong kotse na Defender. Ayaw namin na mag-stop itong lumalaking mga grupong ito. Gusto namin, pati kayo, magkaroon ng sariling pagkakas. Kaya, nag-create tayo ng mga new division. Sir, nagbabago ba tayo? Hindi tayo nagbabago. Okay? Nagdadagdag tayo para mag-grow, may progress, at mag-expand. Para hindi habang buhay na ang ano mo lang, food supplement. Ang alam mo lang, fish oil. Hindi ganun. Kailangan alam mo rin insurance. Kailangan alam mo din yung mga Bibo Super App. Bakit? Para mag-expand ka. Kasi ang negosyo natin, kailangan i-pattern natin doon sa mga billion sale. Kasi billion company tayo. Hindi naman tayo million company. Billion na po ang global. So, kailangan tayo mag-expand. 3, crisis protection. Number 3, para kahit na bumagsak tayo, ulit ang ekonomiya, kaya natin mabuhay. Bakit? Katulad doon. Nung nag-pandemic, naalala nyo nung nag-pandemic, di ba? Hindi natin alam gagawin natin. Anong mga nag-expand? Di ba? Biglang nabuhay ang mga insurance. Next, nabuhay yung P-Flash. Yung kulay blue.
O nga, buhay na buhay. O yan. Tama? Ano ba ang nabuhay? Yung mga riders. Di ba? O wala buhay. Kaya sumigat yung mga Move It, etc. Grab. Di ba? O. Number 4, we take the lead. Bakit? Kasi ang company natin, kakaiba talaga. Ang Empower Consumerism, stable. Ang Empower Consumerism, benchmark. Game changer. Stabilizing the industry influence. And last but not the least, we are the innovator. Kaya tayo ang dinadaya ng mga taong nasa labas. Tayo lahat talagang tinitignan. Tayo ang industry. Iba tayo. Iba ang empowered consumerism. Iba ka kasi parte ka ng empowered consumerism. So ang tanong, if you embrace the vision, you trust the process, and you follow the direction, then, number 1, magkakaroon ka ng new and wider market. Next, magkakaroon ka ng makadevelop ka ng new breed of leaders. Kasi, hindi na lang networker talaga yan. Magiging insurance na rin yan. Mamamaster na rin yung insurance. Mamamaster na rin niya yung PIBO or yung yun na yun. Oh. Long-term stability with your organization. Hahaba. Hindi lang nandito sa Ortigas, dadami yan. Bakit? Kasi ang laki na, ang lawak ng market mo. Kaya nga 4 pa lang yan. Mag-antay kayo. Magbubukas at magbubukas at magbubukas at magbubukas. Dati long shot. Dati ako mismo nagtatanong kay Doc, Doc, sigurado tayo, kaya natin yan. Doc, promise, kaya yan. Nung una, ha? Pero ngayon, pinagtatawanan ko ni Doc, sabi niya, dati, duda-duda ka sa akin, ha? Kung ano ngayon. Hindi ko, galing mo, Doc. Bakit? Dito pa lang sa atin, sa protection industry, nagsi-60 million na tayo. Ang sales natin, 60 million per month. Dito pa lang. Lapit, Grabe. no? Ito na, nagsisimula na yung matching. Nakapila na, 30 na po ang nakapila magbubukas ng franchise. Wow. Diba? People Super App. Tingin nyo, Bariano? Naku, magulat kayo. After 1 year, magugulat ka, lalo na pag dumami na yung dollars mo na gumagamit ng Vivo. Maniwala ka, ang picture namin dito, kumikita kayo ng mga 300,000 sa Vivo pa lang. Vivo pa lang. Transaction pa lang yun, ha? Transaction pa lang yun. Kaya kailangan dumit. Kasi imagine mo, kinumpute namin sa 80 pesos transaction lang. Pagka meron kang level 1 to level 5, kasi nga level 5 lang yan eh. Pag 80 pesos lang, imagine mo, 80 pesos transaction fee lang. Ang ginagawa nila, pwede kang kumita ng 300,000 per month sa transaction fee pa lang. Maganda. Nakikita mo na yung future mo? Yes! Nakikita mo na yung dreams mo? Yes! Dito pa lang yan. Magbubukas pa tayo ng AIM Realty. Yes. Di ba? Magkakaroon tayo ng realty. Magbubukas pa. Magbubukas pa. Dito pa lang. Dito. Ay, sorry. Dito. Di ba? Sino yung umattend nung last Monday? Alam mo yun? Last Tuesday. Yung first natin na ginawa na MC conference. Konti lang. Di ba? Anong nilaunch natin doon? Ay, pinatikim sa inyo, free. Pizza. Bakit? Magkakaroon na tayo ng pizza. Magkakaroon tayo ng burger. Magkakaroon tayo ng french fries. Diyarin natin yung potato corner na yun. At last but not the least, yung isa pa, yung chicken pop. Magkakaroon din tayo. Dito lang yun. Diba? Yeah. Dapat ma-excite ka sa future mo. Ha? Ma-excite ka. What makes empowered consumerism stable and a stable company? Okay, ito yung laging tanong. Sir, talaga bang tatagal pa tayo? Sir, sigurado ba stable pa talaga yung kumpanya? Kasi kinakabahan ako, sabi kasi wala na tayong pera eh. Kasi marami na daw tayo, deep na daw, wide na, naku, mahirap na yan, sir. Number 1, very stable tayo kasi may product movement tayo. Kaya nga laging ubos ang stock eh. Yun yung magandang problema. Ang mahirap yung wala kang mabenta. Alam niyo ba, ako na lang, sample na lang. Ako,
Kahit nagbakasyon ako ng 1 year and a half, hindi ko pa rin kinalimutan ng complete ko. Lagi ako nagko-complete sa umaga at gabi. Ako lang yun. Pag umikot ako sa ibang lugar, ito na lang. Meron akong tita na nagtatrabaho dito sa may strata. Nalaman nung kaopisina niya na dito ako, in Park Consumer in Global pa natin. Kumontak sa akin, nagulat ako. Sabi niya, sir, pinatawag ako ng tita niyo. O bakit? Sir, kasi, nawala yung contact nung binibilhan ko. Bakit? Kasi yung nanay ko, mainit ang ulo pag hindi nakakapag-complete at saka restore life. Oh, bakit? Ba't hindi ka nalang punta dito? Kinausap ko dito, nakulat na may membership. Bakit? Kasi ang alam lang niya, bumili ng produkto kasi nga umiinit yung nanay, yung ulo ng nanay pag hindi nag-CC24 at hindi nag-restore life. So, in-explain ko yung business. Nag-pay in kasi nga mas malaki yung discount. So, dito mo makikita na ang produkto mo hindi kailangan ng artista. Pag natikman, believe na. Tapos na usapan. Bibilihin kahit na hindi pa DP price. Nag-guess nyo? O, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. O, sabihin mo, ikaw ba nag-C24? Tsura mo pa lang eh. Andok na eh. Sorry. Discipline. May safety net tayo, hindi unlimited. Next, ang business mo, pwede pang online or offline. Hybrid na kayo eh. Kung ang business mo, offline lang, yari ka. O, pagka online na, yari ka rin. Kailangan i-hybrid mo. Bakit? Bukas na ekonomiya eh. Open na. So, i-juggle mo na. Balance na ang life. Okay? Next, ang management. 100 years combined experience. Sa akin pa lang, 22 years na. Oh. Sir Georgian pa lang. Tawag ko dyan, walking encyclopedia of networking. Diba? Alam talaga eh. Iba utak na Sir George eh. Oh. Meron ka pa dito, Sir Jun Espinosa. Oh, diba? Si Sir Jun, may mautak na, Elvis pa. Oh. Kompleto din. Next, expansion natin, hindi natitigil. Oh, by the way, kung gusto nyong tumray, ito, bibigyan ko kayo ng tip. Kasi dati, napagulihan sa Africa daw, sa Nigeria. O ngayon, may bubuksan na bansa, Senegal. O sa mga online na dyan, mag-chat-chat na kayo, Senegal, bubuksan natin. Pag yan, pumutok, isa ka sa mga, imagine mo, ang upline ng Senegal, kayo. Bansa yun, ha? Bansa. Kaya yung mga dati, tuwan-tuwa, di ba? Ano mo? Downlines mo, Africans, Nigeria. Ikaw naman ngayon, Senegal. Tip yan, tip sa inyo yan. Mansara tayo. Next, travel incentives. Oh, may pa US trip tayo, may pa Europe trip, may Asian trip. Oh. Next, payout system. Oh, saan tayo? Tayo lang gumagawa nito. Tayo lang. Iba ang Bibo. Yes! Bibo, lagi panalo. Yes! Ako lang yun. Ako yun. Okay. Oh, ito na tayo. Basic skills. Oh, ito, prospecting. Sabi nga nila, prospect as you go. Ang lagi kong sinasabi, ng skills mong importante, number 1, smile. Yes. Hindi ka mauubusan ng prospect kung marunong ka mag-smile. Yes. Online o offline, matuto ka mag-smile. Kahit problema mo mukha mo, matuto ka mag-smile. Bakit? Kasi walang tao nahihindian niya yung masarap mag-smile. Kaya lang yung mga may dimples. Sino ba may dimples dito? Teka lang. Dali. Isa. Dami. Sandali lang. Totoo? Isa lang? Pimples yan eh. Yung mga dimples. Sino may dimples? Pimple, hindi pimple. Wala? Hindi natuloy. Teka up. Sino? Isa lang? Yun, doon. Yung anak na to. Dalawa. Patingin, patingin. Teka. Alam niyo ba, pagka may pinanganak, may dimples, alam niyo ba may score yan? May score yan eh, yung tayo pag pinanganak, yung mga pigeon, nilalagyan tayo ng score. Dati yan, kompleto ba kamay, kompleto mata, ini-scorean yan. Pagka may dimples, pag nakita na may dimples, may score yun, makalagay doon, asterisk agad, abnormality. Totoo yun.
O, sige nyo ha. O, sino ang walang dimples? Taas ang kamay. O, di ba? Ang dami. Normal yan eh. O. Sino yung may dimples? O, di ba? Kukunti sila. Ang normal. Anong tawag sa atin, mga walang dimples? Normal. Inggit lang tayo. Okay. First na kailangan matutunan, prospecting. Kailangan ma-prospect ka. Sa online, ito tawang-tawa ko the whole time last year. Ang dami nag-a-add sa akin. So, natatawa lang ako kasi hindi naman ako active, nakabakasyon ako. Eh, na-add ako. Na-add ako. Eh, ako si Patol ako eh. Pag may nag-chat sa akin, biglang mag-hi, hindi ko makilala, mag-hello ako. Pag hello ko, ako, magsisend ng link, magsisend ng kung ano. Tapos, kita mo yung, alam mo ba yung power consumer? Ako pati ano? Alam mo yung power consumer? Siyempre, ako si Patol, hindi nga eh. Explain nga todo. Ako naman, sige, patulang natin ito. Parang ginagawa eh. Hindi naman most big. Dapat pag offline, you give 5 minutes. I-check mo na yung profile. Tingnan mo na yung mutual friends. Prospect eh, kung tulo na prospect. Diba? Tawa ko ng tawa. Yung kay Don Buddy yun. Kasi sabi niya, uy, gusto kang ma-meet. Sabi niya, gusto kang i-meet nung mentor ko, si Don Buddy. Sabi ko, looking forward. Maya-maya, tumawa. Kuring. Sinagot ko. Pagsagot ko, wait lang sir, papasok po si Sir Don Buddy. Ah, sige, mamasok ko. Pagpasok, hi Don! Ay, sir! Kamusta sir? Ay, sir! Yung kausap, kilala mo? Sabi nito, pasaway ka, training team yan. Ano ka ba siya? Nagtuturo ng technical natin dati. Sabi nito. Ay, tapos yung hiya, chat ng chat, sir, sorry ha. Sabi ko kagad sa kanya, alam mo, you're wasting your time. Bakit? Kasi hindi mo ko pinaprospect mo ko, pero hindi mo tinignan yung background. Diba, sayang oras. Kung 5 minutes, tinignan mo kagad, dami kong mutual friends, baka 1,000 pa. Diba? Halos lahat ng yung account kong yun, alam mo, in-global lahat yun. Diba, sir? Dapat pag naprospect ka, alam mo din, dapat ginagawa mo. Tama. You smile, etc. Pag offline. Pag online, 5 minutes, chat mo muna. Totoo. 5 minutes lang naman eh. Kaysa naman na, sinindan mo na, nag-invest ka na, 2 araw ko na siyang kachat eh. Napatulang ko talaga eh, wala akong magawa sa bahay eh. Iyayari mo talaga, oh, chat siya, sige, chat din ako. Diba? Invite. Simple mag-invite. Pag marunong ka mag-smile, matututo ka na mag-invite. Bakit? Kasi, pag nag-i-smile ka, offline ang pinag-uusapan ha. Kunwari, along the way, lagi kang nag-i-smile. Magtatanong din yan, hindi mo nire-recruit, smile na, good morning po. Ingat po kayo today. Bibili ka, kausapin mo lang. Darating yung time, di ba kayo yung mga nandyan? Ilan kayong nakatira dyan? Ay, ano po kami, ganito, ganyan kami. Ay, talaga? Opo. Ano ginagawa niyo sa buhay? Para mag-invite, simple lang, sabi mo gano'n. Ay, nakakayo naman po. Kasi kumikita kami dyan, 1.8 lang per day. Siya po, 1.8. Paano yan? Uy, nakakahiya po. Nakakahiya. Minsan kasi yung mentor namin, minsan 5,000 a day. Nakakahiya, parang small time naman sa inyo. Yung tsura ninyo, naku, pang mayaman kayo. Kami, ano lang, small time lang po kami doon. Eh, di po sa inyo yung dumarating ng mga sasakyan dyan, minsan, ay, opo, nabili po yun. Cash? Nakakahiya. Nagets mo? Pati siya, turo mo sa akin, hayop to. Hindi nga, kukunin mo lang eh. Kukunin mo lang yung loob. You have to gain trust. Ganon din sa online. Wag, kasi may nag-like lang sa post mo eh. Ay, yari ka sa akin. Copy paste! Mata mo, nag-like lang eh. Nag-hi lang eh. Kuya Tando! Relax! Yari ka sa akin. Relax! Number 1 na ginagawa mo, kilalanin mo. Okay?
Ito ang tip ko sa inyo. Meron akong isang sinasabi. Ito, kunin mo, number 1, kung saan nakatira. Tingnan mo ang background. Makikita mo yun sa Facebook. Saan nakatira. Number 2, ano ang gusto niyang ginagawa sa buhay? Hobbies. Aso ba? Surfing, beach, etc. Travel, ganun. Okay. Number 3, anong trabaho? Anong ginagawa sa buhay? Bakit? Para pag nagtanong ka, mag-i-invite ka, ang unang tanong mo sa kanya, kunwari lang, si Sir, nakita ko yung Facebook. Aso. Chat ko. Sir, magkano yung aso mo? Saan mo nabili? Di ba pag interesado ka sa akin, di ba para ang sarap mag-reply? Kasi, yung gusto mo yung topic eh. Yes. Guess mo? Aso ka agad eh, di ba? Ay, yung aso ko, Shih Tzu yan, ganito, ganyan, dito ko binili yan, dito ko pinapag-groom, ganyan, ganyan. Eh, bakit sir, ikaw, mahilig ka ba sa aso? Siyempre, katulad mo naman. Ay, opo, bala ko nga bumili ng aso eh. Gusto ko sana humili ng tip. Kasi medyo kumikita na po ng konti, hindi ko po alam kung anong maganda. Big dog ba o small dog? Kasi bahay namin medyo maraming tao. Oo, mukhang aso. E di syempre siya, naiinteresado sa'yo. Kasi gusto niya yung topic eh. Kasi siya yung bida eh. Ay, gusto ko to kasi yung pinag-uusapan namin, gusto ko to eh, master ko to eh. Darating yung time, tinignan niya yung Facebook mo, uy, nakita mo travel kayo dyan ah. Nakita ko yung bibo mo, laki ng laman. Ano yung bibo? O, di ikaw na, banat ngayon. Okay na. Open na eh. Siya yun ang tanong eh. Yung Bibo po parang Gcash. Pero yung Gcash po kasi hindi kami kumikita. Eh nung ginamit namin yung Bibo, kumikita kami mga 320,000 a month. Mag-cheap lang. Tingin mo, may interest o may interest? Yes. Siyempre. Okay ba yan? Yes. Siyempre, dapat alam mo mag-present. Online, offline. Hindi pwedeng hindi mo alam. Kanina yung muna kong kwento, baka ganun ka pa. Eh, batukan talaga kita. Closing, kailangan alam mo ang closing. Ito yung dapat na i-in na. After mo ma-prospect, na-invite mo na, na-present mo na, i-closing mo na. Paano mag-close? Oh, di ba? Sample tayo. Ito yung gusto ko makarinig. Isang closing naman yan na sample. Sample lang. Sige. Pwede kayo. Laki. One time siya. Dito. Para lahat actually interaction. Pagdating dito gusto ko may interaction tayo. Closing, isang malupit lang na closing. Ayun, minsan lang. Closing, kumusta ma'am, naiintindihan mo po ba yung pre-reserve ko po sa'yo? Yes, sir. Nagustuhan mo po ba siya? Medyo. Since nagustuhan mo po siya, ano yung gusto mong tanong, diretsahan, paligoy-ligoy? Ikaw. Joke lang. Hindi, may ganun eh. Gusto Siyempre ma'am, diretsahan, kasi alam ko busy ka eh. Online po kasi. Alam ko busy ka, kaya diretsahan. So ma'am, diretsahin kita. Naiintindihan mo at nagustuhan mo. Kailan mo balak simulan? This day? Next week? This week o this month? Yan lang, walang my time. Nakita nyo? My time. Hindi ko pwedeng sabihin na, nasa sa inyo. Ha? Bigyan mo ng oras. Di ba? Bigyan mo, tultukan mo. Pag sinabi niyang, sige, pag-iipunan ko pa. Tuwing kailan ka po nagsasahod? Di ba? So, may talaga siya. Every quincenas. Ano ngayon? Quincenas katapusan. May 5 days. Di ba hindi niya sabi, sige sir, follow up kita on katapusan. Kasi Yes. nagbigay eh. Di ba? Wala siyang choice. Naka-mindset siya. Gets yun? Sa naman, sa offline, ang style dyan, papirmahin mo. Dati meron kaming form eh. Ginagawa din namin sir sa Pirmahin mo. Bakit? Kasi pag pumirma, nasa isip niya, hindi naman ibig sabihin pumirma, ano na yun eh. Member na. Pero sa mindset niya, pumirma na ako. Kahit may makausap siyang iba, dahil pumirma, may mindset siya na, kay Jason ako, pumirma ako. Nagets mo? Kasi baka maagaw ka eh. Diba? Kaya mindset mo sa kanya, sir, pumirma ka sa akin ha, tayo na ha. Promise ha. Unbreakable to ha. Ganun lang closing. Dapat ipamukha mo sa kanya, tayo na. Follow up. Follow up. Dapat kasi may araw. Huwag mong pababayaan na makalipas ang 48 hours na hindi mo pina-follow up, ha? Kung pwede nga lang, araw-arawin mo. Pero huwag naman yung araw na, sabi mo ngayon, ngayon.
Pag nag-follow up ka, at medyo alam mo na nag-iipon naman talaga, ABC rule. Okay, laging may bida. Sino si A? Pwede cross-line, walang problema. Pero pag nagpapakilala ka ng A mo, ang bida siya. Ha, baka mamaya sabihin mo, pinapakilala mo si Rocky, ay grabe, Rocky, ito nga kausapin mo, malupit to. Ha? Rocky, galingan mo, grabe to. Ha? Ano mararamdaman yung upline mo? Ayoko na kausapin yan. Hindi, pag pinapakilala mo doon, ay grabe po ito. Ito po yung nag-mentor po sa akin. At ito pong malupit, ang dami pong yumaman sa organization niya dahil po sa kanya. Kaya dapat pakinggan nyo itong taong to. Ganun ka mag-A. Dapat binigyan mo talaga si A. Si C, si client. Maliwanag? Okay, ang bida lagi si A. Baka naman ikaw bida lagi. Eh, ito ang apply ko. Hindi naman to, hindi sa akin. Kaya pakinggan mo, ha? Ha, sigurad, makinig ka dito, ha? Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi yayaman to. Goal set. Oh. Anong kailangan goal set? Laging specific. Measurable. Attainable. Ang laging kailangan smart. Okay. May kulang dito. Kasi ito, tinuturo sa school. Sa atin, may C. Ano yung C? Challenging. I-challenge mo yung sarili mo. Kasi ito, alam mo, kaya mo eh. Kasi ikaw mo nag-iisip nitong goal mo eh. Kaya minsan, conservative eh. Specific, kotse. Measurable. O syempre, yung ano lang, yung hindi SUV, yung ano lang, bios lang. Nilalang mo kasi, alam mo, kaya mo eh. Attainable, kailan? Siguro mga 5 years. Reliable, o siguro mga 5 years na. Time bound, 5 years na. Pero kung challenge mo yung sarili mo, Montero. Yes! Imposible, hindi, kaya ko yan. Kaya ko sarili ko. Kakausapin ko sarili ko. I-challenge ko yung sarili ko. Bakit? Kasi ito ang pangarap ko. Really? Hindi lang. Ito dapat. Yan nga mag-goal set. Kailangan smart C. Handling objections. Ito na. Magtatawag na ako ha. Gustong-gusto ko to. Okay? Kailangan, paano mo i-handle ang objection mo? Okay. Common objection. Number 1. I'm not good at speaking. Hindi ako marunong magsalita eh. Ano sagot? O pag yan ang kausap mo, hindi ako marunong magsalita eh. Paano may counter? Kasi marami dito, di ba? Na hindi marunong magsalita. Yes. Tama ba? O paano natin counter? Yan, sir. Practice po. Napapractice yan. Lahat napapractice? Yes. Tama ba? Very good, di ba? Bakit ako ba? Nung talagang 18 years ago, sumalpak ako sa stage, ganito na ako kagaling. Gwapo, given. Yes. Yes. Yung salita, naalala ko nga yung first time ko ulit. Di ba 7 years ako ni-invite ni Sir Jan, hindi ako pumunta. Nung first time ako ni-invite ni Sir Jan, sabi niya, Jason, gawin mo nga, i-closing mo nga yung ano. Closing lang ha. Pagkatapos sa pag-OPP. OPP pa yung tawag doon. Pag ganun ko, puno eh. Sabi ko sa inyo, umurong itlog ko. Anong tao eh? Bakit tumatawa? Normal naman na, bakit? Wala pa kayo itlog? Wala, sir. Wala? Wala. Kahit yung babae may itlog. Ay, Ito kayo. Overreach di ba? Tingnan nyo. umusog pala yun. Next. Sayang. Late na eh. Late na eh. Marami nang yumaman dyan. Tingin nyo. Tama? Tama? Nare-receive nyo na? Yes. Diba? Nauna ka na eh. 5 years ka na eh. O, ano sagot? Kapag may nauna, may susunod. Tama? Pero ang perfect sample, ang pinakauna dito, may Maylin Ibdani. Pinakauna, first US trip, first global ambassador, etc. etc. Pero dahil tama ang skills, tama ang attitude, tama ang ginawa ni Joseph Lim, o ba't ngayon, mas malaki pa kinikita niya?
Tama ba? In fact, ngayon, si Louis Gascon, di ba? Louis Gascon, umalis, bumalik, back to zero, ngayon, naka-Hall of Famer na. Yes. So, ibig sabihin, pwede. Given. Nasa sayo lang kung gagawin mo at sisimulan mo. Yun. Hindi pwede sabihin mo dito na una eh. Wala na. Hindi po. Meron at meron susunod na milyonaryo. Meron at meron susunod na Joseph Lim. Meron at meron dito na yayaman. Eh, wala pa akong pera ngayon eh. May hirap pa. O, paano natin sasagutin? Hmm? Lagi ka naman walang Dati ka namang wala eh. Dati ka naman wala eh. Dati ka nang wala eh. Hanggang kailan pa? Eh, di tigilan mo na. Gawin mo na, gawa mo ng paraan. Kasi naalala ko si Sir Jan, nagbenta pa ng encyclopedia para lang makapagpa-pay-in. So, ibig sabihin, pag may gusto, may paraan. Yes. Pag ayaw, marami. Next, mahihain kasi ako. Ako lang ang matibay. O, ito, perfect sample. Di ba ang mahihain may kaibigan na mahihain? Yes. Siyempre, yung kaibigan na mahihain, may mahihain din. Hoy! May tiyanak na doon sa loob. Sino mahihain? O, nag-guess niyo po? So may grupo ng mahihain. Pero pag yumaman niya, maniwala ka, yung hiya niya magiging walang hiya. Kasi iba ang nagagawa ng pera. Kumakapal ang pag makapal ang bulsa, makapal ang totoo yun. Maniwala ka. Next. Ang hirap yun eh. Parang hindi ko kaya. It's so difficult. Bayan sa ulit. So, tatay ka. Hmm? Yung galing naman ate. Perfect! Tayo ka tayo. Gusto ko yung pang project na sagot. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Paano mo na di ba sabi niya, ang hirap ba, subukan mo na ba? Na-try mo na? Hindi pa. O paano mo nalaman? Isubukan mo muna, tsaka mo sabihin sa'yo kung mahirap o hindi. Ganon din naman, maghihirap ka rin naman sa labas. Pati natin pagtulungan yung hirap mo dito. Baka hindi ako tumagal. Diba? Ayan. It will not last for long. Kasi marami yung, alam mo, yung mga pyramiding nagsasara. Ano sagot? Ako simple, paulit-ulit. 18 years na! Ano ba? Galit na galit. Kung ikaw ang may-ari, Doc, Ed Cabanto, 18 years na, papayag ka pa ba magsara ng ganyang kumpanya? Ang hirap magtayo. Tingin mo ba magtatayo siya ulit? Ang hirap. Eh, matanda pa sila to. Buti sana mga kabataan, mga 40s nila, baka magtayo ulit. Pero yung ganitong edad, I don't think so. 18 years na, alagaan mo na yan. Baby mo na yan. Kumbaga, nagdibo na eh. Di ba? Malapit na mag-birthday. Nag-guess nyo? Yes. Next. My spouse doesn't like the business. Yung asawa ayaw. Wala yan. Wag na. Wag na. Wag na. Asawa, di. Wala tayong magagawa. Iwala yun. Ano? Ayaw yung asawa. Sir. Hindi naman siya nakakita ng biscuit at hindi siya yung gagawa ng pangarap. Galing. Diba? Ha? Hindi naman siya nakakita ng business eh. So kung sabi mo, ako, ganito, simple lang ako. Magkaiba po kaming mag-asawa. Sobrang magkaiba. Ako po, outgoing. Asawa ko, bigyan mo ng libro sa bahay, masaya na siya. Ako madaldal siya, pagka tahimik. Sobrang magkaiba kami talaga. Ako networker siya, doktor. Diba? Kasi mga ibang doktor ayaw din sa food supplement eh. Yung mga iba. Patindig. Pero alam nyo, ginawa ko, simple lang. Bago kami kasal, networker na ako, simple lang hiningi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pagbigyan mo ako. Bakit? Kasi ako lalaki. Kailangan ako bumuhay sa akin. Pag mas malaki na yung kinikita mo sa akin, mananahimik na ako. Sabi ko sa'yo, pag mas malaki na, hindi lang doktor, kung mas malaki na ang kinikita mo sa akin, mananahimik na ako. Good news, hanggang ngayon, mas malaki pa ang kinikita ko sa kanya. Yeah. I don't have time.
Busy ako eh. Wala akong oras sa mga ganyan. Ang dami ko social life. Sagot! Para matuto tayong lahat. Ano sagot yan sa mga ganyan? Ano lang ang oras eh? Ano ba? Part-time, di ba? Pwede mo sagutin. O sige, kung wala oras, part-time mo lang. Pero darating yung time, yung part-time mo, magiging full-time na. Bakit? Kasi sisiguraduhin ko, pag bibigyan mo ko ng oras, kahit konti, mababago at mababago ang mga pangarap ko dito. Yes! Simple. Ano have time? Maniwala ka sa akin. Pagbigyan mo lang ako, ilang oras lang sa isang araw. Ilan ba kaya mo sa isang araw? Imposible naman yung 24 hours, hindi ka na, wala kang oras. 3 hours sinabi. O sige, 3 hours. 3 hours a day, bigay mo sa akin. Training tayo, turuan kita, etc. 3 hours. Pero maniwala ka, magbabago at magbabago yung do not have or visit. Next. Nag-join na ako dati, wala namang nangyari. Wala kang ginawa. Ano ba? Saan mo ba gusto doon ka sasama sa may mga resulta o sa mga resulta? Saan ka sasama? Okay. Pero perfect dyan, baka mali yung grupo na sinamahan mo. Kasi dito sa grupo ko ngayon, may sistema. At sisiguraduhin ko sa'yo, ako ang accountable dito. Ibig sabihin, dapat makinig ka na sa akin. Dati siguro, yung dati mo, hindi ka nakinig. Ngayon, kailangan makinig ka na sa akin. Accountable tayo. And I promise you, 2 years from now, kung naging accountable ka, kahit ako pa ang magbalik ng puhunan mo. Hindi pa mararamdaman, sigurado ka, babalik mo. Basta sigurado ka, accountable tayo. Gagawin mo, yung prospecting, invitation, lahat yun. Next. Office is too far eh. It's so far. Ang layo. Ayun ka naglalakad. Ngayon, may sagot na tayo. Ano yan? Online na eh. Hybrid na eh. O, diba? Pwede na tayo zoom-zoom ngayon. Next. They will just take, kukunin lang yung pera ko dyan eh. Explain mo sa kanya ano yung makukuha sa package pa lang. Yung iba kasi hindi talaga naiintindihan yung package pa lang. Bawi ka na eh. Tama? Sabi mo, o kunin mo yung Orbis Pictus. O, di ba? Pangalat ka kagad sa aso. Tubukan mo lang. Sana matuluyan ka na rin. Binibrainwash nyo lang ako eh. Dami yung sinasabi eh. Ito sasabihin ko, so simple lang. Kung binibrainwash ka namin, ang dami naman kami mga nabudol dito. 16,000 millionaires na pong na-produce. Buti na lang nabudol kami. At least 16,000 millionaires na. Tama eh. Good luck sa'yo. Kasi ako, yung pick pang 16,001. Gusto mong sumama? Come and join us. Pabudol na tayo. I have nobody to invite. Diyan mo ipapasok ang K. Imposibleng wala kang ka-K. Kilala? Sumag-anak. Kung kalimutan nyo, katsakaran. I'm not good in any sales. Maniwala ka. Lahat ng tao marunong magbenta. Yes! Lahat yan. Bakit? Nung bata ka pa lang, gusto mo ng dede, iiyak ka para makuha mo ang gusto mo. Maliit ka pa lang, kaya mo na makuha ang gusto mo. Ang sales, ganun po. Gusto mo makuha, mabenta yung gusto mo. So bata ka pa lang, we are born to do sales. So lahat tayo, meron kanya-kanyang fine-tuning na. Gets mo? Diba? May nakain kang masarap. Diba kung kwento mo? Gets mo? Makain tayo doon. Ang sarap ng bago kay Diwat. Doon. Doon sa yung pangit. O, tignan mo. Nabenta mo siya. Pero ikaw, nagkwento lang. Ang masakit doon, hindi ka kumita. Kukwento mo lang. Kwento mo lang. Hindi kailangan magaling ka. Ikwento mo lang. Pyramid scam yan eh. Yan. Totoo po ang scam. There are a lot of scams. Okay? In fact, nag-newspaper po mga scams. Okay? Ito yung dati. Involdex,
Nandyan yung business, yung sa Davao City, ano nga ba yan? Yung Jamaica. Ayan. Tapos ito, tignan mo, tsura pa lang, scammer na. Pero ang limit nito, 7 billion ang nakuha nito sa Palawan. Tsura pa lang mo. 7 billion, imagine mo. Scam talaga. Oh. Ang ano niyan, ang produkto niyan, bigas. Oh. Ito, yung ano naman to, HPI. Ito naman, ano, kapa. O, marinig ko to, kapa, di ba? Yung kapa-kapa. Yung ano, pastor to eh. Diba? Hindi naman kibuloy. Kibuloy, ibang kaso po talaga. Ayan, ito, agency, marketing. Ano ba to? Investment naman. Ito pa, crowd one. Ito, dito, tigas to, crowd one. Anong gagawin? Number 1, SEC. Check mo sa SEC. So, dapat tayo maging pulis dito. Pag may duda ka, yung true, good to be true. Yan. Sama-sama tayo. Report natin. Think, examine, and study. Do not deal with them. Sir, paano ko ba talaga maiintindihan kung scam ito? Okay, tuna ko kayo. 3 things para malaman nyo kung scam ang isang kumpanya. Number 1, management. Sino po sila? Kailangan kilala mo. Kailangan nakikita mo. Kailangan nahawakan mo. Nakapagpa-picture, etc. Yung dun sa mga event, yung mo nakikita eh. Sinasabi lang, ito yung ano, naalala nyo dati, yung gold. O, di ba sino kami hari? Hindi pwede sabihin. Kasi mayayaman. Kaya yung gold, nasa Saudi. Basta mag-invest ka lang. Sa ulo ka rin. Scam talaga yun. Di ba? Gets mo? Walang opisina, patay tayo dyan. Gets nga? Produkto. Ang produkto, hindi pa charger. Bigas. Patay tayo dyan. Diba? Yung mga produkto na hindi mo maintindihan. Clinical study ba yan? Okay ba yan? Meron ka na ba talagang witness or ano ba tawag doon? Testimonials. Yan. Kaya mo bang kahit na foreigner ang katapat mo, kaya mo bang itimpla yan? Last but not the least, system. Paano sistema? Paano tayo yaman? Global ba yan? Eh baka sa Pilipinas. So Pilipinas pa lang, walang opisina. Uy, paano kung magpapalaki? Paano kung meron kang kamag-anak sa Davao? Sino ang tutulong sa Davao? Nandito ka sa Manila base. Sa Embarkation Manila, may mga training team na umiikot. May office tayo doon. Oh. So hindi ka mahirapan, may sistema. May keeping. Nagkikita-kita tayo, may training. Lahat yan sistema. Tingnan mo. Pero kung investment lang yan, produkto, supply, hindi pwede. Management, sino may-ari? Baka galing dito, nagtampo lang, kaya umalis. O may tama, may attitude. Nagets yun? Kasi ganun yun eh. Most of the time, kausapin mo lahat ng umalis. Hindi magsasalita ng tama sa in-global. Bakit? May tampo eh. May hugot. Pero sinasabi niya, pangit ang in-global, pero dito kumukuha ng leader. Uang din eh. Diba? Nagets mo? Sabi, pangit ang global. O, kasi pangit ang mga management. Kasi hindi maganda management. O di ibig sabihin, kayo, mga sila ulo din kayo, nakikinig kayo sa amin eh. Pero bakit kayo gustong kunin? May tama talaga. Hindi pwede, magandang management, magandang sistema, pero pangit produkto. Hindi pwede yun. Magandang produkto, magandang management, pangit sistema. Hindi pa rin yun. Tatlo yan. Kailangan magsama-sama yan. At wala ka nang makikita kung hindi sa empowered consumerism yan. Kumbaga, ito na yung, kung ito tinatawag na tsamba, kung natsambahan man to, ito yung tsamba na hindi mo na mauulit. Wala nang dokit. Isa lang yung utak na ganyan. Wala nang surgeon, ang karisma pa lang, grabe talaga. Walang puso yun eh, surgeon. Pag nag-network na, kung kilala nyo lang yung mag-network, grabe. Iba ang puso nun. Sir Francis, wala na talaga. Wala talaga. Pag naulit mo yun, ewan ko na lang. Natuto ba? Yes! Natuto ba?
Yes! Natuto ba? Yes! So, ang tanong mo ngayon? Number 1, we teach you. Turo mo. Turo mo. Hindi pwede yan dito lang yan. Number 2, enjoy. Enjoy mo to. Enjoyin mo yung antok mo, pagod mo, puyat mo. Enjoyin mo yan. Ano yung sabihin ka dapat? Dapat i-apply mo. Dapat ilagay mo sa kukote. I-model mo. Hindi pwede, nagtuturo ka, i-enjoy mo, pero hindi mo naman, hindi nakikita sa'yo. Ano sa'yo? Sabi nga, talk as you walk. Dapat nakikita pa lang, itsura pa lang. Networker to. Ano ba agad? Paano mo na, basta na, I feel the vibes. Alam mo yung pag networker sa networker, ako pag tumatambay, nararamdaman mo kagad, sabi ko sa asawa ko, networker yun. Paano sa akin, basta forma pa ng networker yun. Kaya ako sabi ko yun. Nalapitan ko, Brad, ano kumpanya mo? Ay, ganito. Bakit? Doon ka? Hindi, in-global. Oh, talaga? Pag narinig na in-global or partnership Malaysia, gusto ko sabi ng mga networker sa labas. Bakit? Kasi nga tayo tinitingnan. Gusto nilang, yung anong alam mo, gusto nilang extract talaga. Kung kulang na lang, pwede bang i-pay in na kita? Ganun. Model. Pag marunong ka, marunong ka magturo, marunong enjoy, you adapt everything, and you model it, I tell you the truth. Makakabuo ka ng magandang team. And that team, together, everyone always moves. Lahat gagalaw. Imagine mo lahat. Lahat natututo, lahat nag-i-enjoy, lahat nakaka-adapt, lahat nagmo-model, ay maniwala ka, 2 years, 3 years from now, I promise you, mag-harvest at mag-harvest year ka. Tapos na po ako. Bago ako matapos. Okay? Bago ako matapos. Gadget na lang. Tandaan niyo yung pangalan ko ha, Jason po. Bababa ko na nga yan. Nandito yung J. Tandaan niyo yung pangalan ko. Pag ni-research niyo po ko sa Facebook, ang pangalan ko Jason walang Y. Ha? Original yan. Fake po ang may Y. Paano mo nalaman? Why? Good question. Original. July. August. November, yes! Diba? Tama? Diba? Saan kayo nakakita ng kalendaryong may Wimember? Diba na ko kayo? When you work, you work. But when you pray, God works. Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Huwag mong kakalimutan yung nasa taas para hindi ka niya kalimutan. Yes! This is season 9, no? To God be the glory.